Okay, good evening. So, ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProtect. So, ngayon ay i-demo ko yung API ng new feature ng iProg SMS API, which is message reminder. So, ito yun siya. Dito sa message reminders, merong um, merong four, four, four types ng API calls. Merong post, merong get, merong patch, merong delete. So, ano siya, REST API siya, no? Post for create, get for show, then patch for update, and then delete for, delete ng record. So, ito sa post, create ng message reminder. So, yan yung yung API URL. Ito yung parameters. For example, yan, mag-set kayo ng phone number, schedule at and then message. So, sa schedule at ganito yung format, no? So, date and then yung time. So, sundin nyo lang yung format nito at gagana na maayos yung itong feature nito. So, response, and meron status, success. Yung error, di ko na din-display. Makikita nyo naman kung mag-error yan. So, ito yung may message. Message reminder successfully scheduled on March 8, blah, blah, blah. So, yun. At, di-display niya yung data ng message reminder kung gusto nyo i-retrieve yun. After create, ito yung data, which is itong ID niya, phone number, message, scheduled at, status, naka-scheduled, and yung created at, updated at. And kung gusto nyo i-fetch, ito nga, ito yung ano niya is yung API URL, tapos ipasa nyo lang yung itong ID. So, dito 1, diba? Yan, 1, ID, then API token, syempre. Tapos yung response, ito, message reminder found, yung message, and then yung data. So, halos same lang. Sa update naman, sa patch, actually yung get, patch, tsaka delete, same URL lang. Ipapasa nyo lang yung ID ng message reminder. Same lang yun. Ang nag-iiba lang is yung type ng request. Pag patch, update. Pag delete, and pag get, show. At yun. Kunwari sa update naman, kung gusto niyo lang baguhin yung scheduled at okay lang. Kung pwede niyo baguhin yung phone number, ilagay niyo na lang din as comma. Lalagay niyo na lang comma dito, then next line is yung phone number. And yung response niya, yun, success, message reminder updated successfully, tas yung data ibabalik sa inyo. At sa delete, ganun, same URL, iba lang yung request, delete na. Then, ayun, status, success, message reminder successfully deleted. Tapos i-display din yung data. Baka need nyo sa application nyo yung kung gusto nyo kunin yung number or yung yung message para sa display result after delete. So, yan. So, tingnan natin in action. Meron pa lang isang dagdag. Ito, makikita nyo na rin yung SMS credits. Ito lang yung get method siya. Ito yung API niya. V1 account, then SMS credits, then token. Yun lang, ibabalik niya sa'yo. Ito yung token yung kailangan, tapos yung ibabalik niya sa'yo yung account found, load balance, tapos 10. So, yun lang yung sa check SMS credits. So, dito tayo sa message reminders ulit. Test natin. So, ito, meron akong dito, Postman para i-test. At meron ako naka-mirror na phone para makita natin kung gumagana pa rin kahit sa API. So, tara. Kuha na lang ako dito sa post. Itong post na to, do-duplicate ko na lang. Then, papalitan ko na lang yung API niya. Which is, ito. Papalitan ko na lang yung domain.
Yan. Tapos, yung token ko, token, token ko yun sa profile, then ito. Meron akong SMS credits na dalawa. Palitan natin. Yan. Then, schedule ko siya, ano ba ngayon? 7. March 7. 7, set ko siya ng 7:40, 45. 46, 46 na lang. 46 na lang. 45 na. Para makita natin na mamaya mag-message doon. At, ito. This is a test reminder. Message reminder. Yan. Isa-send ko sa number ko. Then, I think okay na yan. Scheduled at na tayo. Send ko na. Tingnan natin. Okay, so success. Message reminder schedule at March 3. March 3. Ito. Okay, meron na to. Adjust na lang yan. But 7:45. Okay. So, tingnan natin March 3 ba? Ano yun? Message. May nagbayad sa akin. Sige, maya ka na sir. Saglit lang. May wait lang. So, March 7. Ito, March 7. 7 March. May mali lang ako sa display. Mali lang yung display dito. Pero tama yung date. March 7. 45. So, that ma-receive na natin mamaya. Okay, so sa show, kailangan ko ng ito. ID 3. So, 45 na. Ayun na, narinig yun, 45 na eh. So, ma-receive na natin. Ito na nga. This is a test message reminder. So, gumana yung, yung message reminder. Sinet natin ng 7:45. So, gumana siya. At, try natin yung show. Which is yung get method. Get method. Ito. Get method. Duplicate. Then, palitan ko lang yung domain. Palitan natin yung domain. Then, yung token na lang papalitan ko. Kunin ko na lang itong token. Palitan natin. Then, send. Okay. Message reminder not found. Kasi 17, hindi ko napalitan. Anong number ba yun? 3 yung ID ko. So, 3. Yan. Okay, yun yung error, no? Message not found. 500 yung error, yung status. So, yan. Found yung message. So, completed na yung status niya kasi tapos na. So, na-send na. So, makikita nyo rin yung status. So, kung update natin, patch. Sa patch, copy na lang natin yan. Duplicate tab. So, palitan lang natin yung token. Token. Ito yung token. Yan. Tapos, yung ID, number 3, no? Number 3. Number 3. Tapos, itong hindi ko to na-try sa API, pero sige. March 7. Kasi di ba ngayon? 47 pa gawin kong 7 14 49. So pag in-update siya dapat kasi in-update mo dapat siya, no? Pero dapat yung ayan. So kasi completed na doon eh. So di ko sure, di ko ato na-anticipate yun. Pero sige, try ko. Ano yung status? Completed na siya eh. Pero pag hindi gumana, i-adjust ko na lang. 7:49. So para malaman natin na nag-update, no? 14:50 ko na lang.
50. Then um, ha? Status pending update. Sige daw, invalid token. So invalid token tayo. Invalid token. Bakit invalid yung token? So, yun. Parang nagka-problema ka sa update. Pero, i-fix ko na lang yan after nito. Kasi nag-invalid token siya. Hindi naman valid yung token. Ayan. Patch 3. Kasi hindi ko napalitan yung ano. Kaya pala eh. Palitan yung domain. So, ayan. The status. Wait lang. Pending. So, yun. Kaso, expected ko na. Hindi ko kasi namin yung status eh. So, not sure kung magsisend yan na. Pero double check ko na lang yan. So, yun. Nag-update naman. Change sa 50. Ay, no. Tapos na pala yun, no? So, palitan natin ng 56. Ayan, 56 PM. Tapos sa delete. Sa delete. Yun, 56. Nag-send kaya yun. So yun, sa update, yun, hindi siya nag-send. I-adjust ko na lang yan. At after siguro nito. Or sunod na araw. But, madali lang naman yan. Sa delete na. So, pwede ko na ito i-delete. So, number 3. Copy tayo dito ng duplicate natin yan. Then, palitan ko ulit yung domain. Nagkamali ako sa domain eh. Kaya pala hindi nyo makita eh. Kaya pala invalid token kasi wala naman doon yung token na yun. Tapos yung token, kaya natin yan dyan. So, yun lang naman sa delete. Wala nang Tapos, ayan. Message not found. Kasi yung 17 dapat 3. Okay. So, yun. Message reminder delete. So, try natin i-search ulit. Message reminder not found. So, yun. Umana na siya ng maayos. So, yun. So, yan yung new feature ng iProg SMS API, which is message reminders. Itong sa account, sige. SMS credits. Sige. SMS credits, saan na yun? SMS credits. Ito. Duplicate natin. At palitan ko yung domain. Ayan. Okay. Ang kailangan ko lang token. Kuha tayo yung token dito. Then send. So yun. Account found, load balance 1. Which is correct naman. 1. So yun. Yun na. Hanggang dito na lang yung demo na ito. So thanks. Bye.